Itapon-tapon-tapon nyo, mayora nyo, itapon nyo. So, yan mga katambay, maligayang pagbabalik sa Katambay Fish Show Vlog at ayan ang topic ngayon, no, na mainit dito sa Maynila. Yung mga nagkalat na basura sa lansangan at nakita naman natin kung napanood nyo, nagsalita na ang ating mayora, si Hani Lacuna. At ayan, may mga basura, nakikita nyo sa video natin na yan. Kahabaan niya ng dagupan, no? Grabe, yan, oh. Pero in fairness naman, ngayong kahapon pa yata, no? Ano na ba date ngayon? January 5. So kahapon naman, alam ko nahakot na yung mga basura dyan sa may kahabaan ng dagupan. So, ayun na nga, nagsalita na nga si Mayora kung napanood nyo. At kung hindi pa, ito, papakita ko sa inyo. Nagsorry si Manila Mayor Hani Lacuna. Tinawag niya itong pananabotahe at nangakong papanagutin daw nila ang kontraktor nila sa basura noong 2024 na hindi raw naghakot ng basura noong Kapaskuhan at salubong ng bagong taon. Pagpasok daw kasi ng January 1, bago na ang kontraktor ng Maynila na tagahakot ng basura. So, gusto ko lamang paumanhin at pangunawa sa ating mga kababayan. Wala naman pong gusto na tayo ay hindi agad makolekta ang basura. Sa ngayon po, nasa 91 trucks pala ang umiikot sa buong Kamaynilaan. 24 hours po ang ating pangongolekta ng basura ngayon. So, ayun na nga, humingi siya ng ng pasensya at ng sorry. Ang problema lang, balita ko sa issue na to, pagdating sa kontraktor ng basura, October pa lang, alam na nila na ang Lionel ay hindi na tutuloy ng kontrata sa Manila. Ano ba ang problema? 8 months, mga katambay, 8 months na hindi nagbabayad ng utang ang lungsod ng Maynila sa Lionel. So, ang kontrata ng Lionel hanggang December 31, 2024 lang. So, yung mga mga basurero nung 31, nung hindi ko lang alam sa inyo kung may mga na-experience kayo. Ako meron ako na-experience na yung mga kasamahan nating mga basurero nagsasabi na last day na nga nila, bukas mawawalan na sila ng trabaho. Di ba nakakalungkot na maririnig mo yun sa kanila na ayun na nga lang yung trabaho nila tapos nawalan pa. Ang daming mga basurero ng Lionel tapos ay nako. So ayun ang punot dulo niyan. So paano sasabihin na na pinabayaan ng kontraktor ng basura? Ang mga basura na yan na yan yung nagsilabasan na yan January 1. So doon nagsimula yung pagtambak ng mga basura sa mga kalsada. So walang pananagutan dyan. Sa akin lang, opinion ko, walang pananagutan dyan ang dating kontraktor ng basura, which is Lionel. At saka, sabi ko nga, October pa lang alam na nila yan. So dapat napaghandaan na yan. At sino ba namang gagong kontraktor o matinong kontraktor na 8 buwan nang binabayaran, wala nang kontrata, tapos magtutuloy pa? Sino ba naman yung ganun, no? Wala na nga kayong kontrata, mamaya sila pa mapasama na wala lang kontrata, kukolekta pa ng basura. Grabe. So, kawawa rin yung mga bata dito, no? Kasi nga, masangsang na yung amoy.
ilang araw nang nakatenga yung mga basura, siguro sabihin na lang natin January 1 hanggang January 4. Kasi naglibot naman tayo dito sa Medagupan. Ewan ko lang sa mga ibang lugar kung may mga basura pa, no? Pero sa Dagupan, sa wala na tayo nakita na basura. So, grabe. Ang nakikita kong balita, na utang ng LGU, ng Manila LGU sa contractor ng basura, 500 million. Grabe, napakalaki. Tapos may mga ipapalabas pa kayo na merong budget surplus na 3 billion ng Manila. Wag nyo na sanang ipalabas yun kasi yung mga trolls dyan, papahiya lang lalo bakit may surplus na 3 billion tapos may problema sa basura, may problema sa healthcare, sa mga clinic, diba? Sa clinic nga lang minsan yung misis ko, kailangan magpa-anti-tetano. Grabe, napaka-basic ng anti-tetano na injection. Pero anong ginawa ng clinic, ng health center? Pinabili pa kami ng anti-tetano. Napaka-basic na yan, na gamot na dapat laging available yan sa mga health center. Tapos yung mga maintenance ng mga matatanda, wala rin. So, ano yung pinapakalat yung 3 billion na surplus? Surplus pa kayo. Ang dami namang mga ibig sabihin walang ginawa, Kaya tigilan nyo na yan. Hindi maganda yung pinapakalat nyo na, lalo lang na nakakasira yan So, ayan, sana matapos na rin itong problema, dito sa basura. Kasi hindi namang magandang makita ng mga tao yan, Hindi na yung obstruction ang dami rin traffic ng mga kalsada dahil dyan sa mga basura. Halos yung isang lane ng kalsada ino-occupy na, So, hindi magandang usapin. Tsaka yung sa health din, ng mga bata, ng mga matatanda, hazard din yan, Lalo na yung mga nabubulok na basura. Kawawa yung mga matatanda rito at mga bata. So, kayo mga katambay, ano ang opinion nyo rito? Sana lang matapos na rin itong problema rito sa basura. So, ayan, kita-kits ulit tayo. At maraming salamat sa inyong pagsuporta at walang sawang panonood ng Katambay Official Vlog. Please kindly like, comment, share, and subscribe. Pakihit nyo na rin ang notification bell para updated ka. Mabuhay kayo lahat hanggang gusto nyo. God bless everyone and peace out.